Baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. Hello mga ka-OP! Welcome to episode Number 4. 4. Okay. Mga tayong smart. Oo. Tsaka, lamig na lamig ka, no? Hindi kasi ang lamig dito sa loob. Malamig dito sa sala eh. Kaya ako nakasalamin. Ewan ko sa'yo, ha? Pero ako kasi wala akong tulog masyado eh. Mas malabong mata ko pag tulog. So, hindi mo nakikita yung perfectly sculptured face ko. Anyways, so kaya ako nakasalamin din kasi ang ating tema today is magbabasa tayo ng post sa Reddit tungkol sa mga OFW na discussions. Okay. So from time to time maghahanap tayo ng mga posts sa mga subreddit within Philippines talking about OFWs. Okay. Yeah? Yeah. And ito ang ating first attempt on trying to do that. Trying to discuss. Itong segment na to, yung tema na to ay tatawagin nating Read It from Reddit. Okay. Galing ah. Okay. Meron naman ako magbasa. Okay. So, ako magbabasa. It's up to you. Ako na magbabasa. Sige. Itong post na to ay galing sa subreddit na Philippines. And it was posted by Xavier 22197 from Metro Manila 2 years ago. So, medyo matagal na tong post na to. No? Okay. Unpopular opinion. Okay. OFWs are not heroes. They are They are? They are, ulit. Sige. Unpopular opinion. Okay. OFWs are not heroes. They are victims of a system that couldn't give enough jobs or pay to support their families at home. As a child of an OFW, I really hate this narrative whenever I hear that OFWs are the new bayanis and how the media, drama, and education portray them. The only reason why people love going abroad is because other countries provide better pay compared to 10,000 to 15,000 salaries a month in the Philippines. And they could not support their children and their loved ones. Now suddenly, it's so heroic to leave this place, referring to the Philippines, just to keep your family alive. Is it heroic to leave your children behind while you go to another country on your own? Is it heroic for parents to never see their kids for years and years, abandoning them to their lolos or titas, and I have no idea what's happening to them? Is it heroic for yayas and nannies to go overseas to take care of another child while they're not taking care of their very own? I really hate that. I haven't seen my mom for years in my teenage life. I was alone and neglected. We were both broken, separated, and it feels horrific not even
having a parent to hug or wave hello or goodbye when you go to school and stuff. Now, basically, our economy has to partially rely on remittances from people who work abroad to sustain our output, just so families could get just a taste of the middle class life. It sucks. My mom was not a hero. She is a victim. She could not get a job that pays well enough for me to get a better life. She never wanted to leave me, but she had to. So she left. That's not heroic or patriotic. It's horrific. I just hope more people can understand that. So, yan ang sinabi ni Xavier 20197. I think yung kanya parang more of venting out eh. Yun nangyari. Pero parang, ikaw, what do you think OFWs are not heroes? I think, I agree dun sa mga sinabi niya. And, comparable siya. Kung kasi I try to dig deep on dun sa perspective na pinanggagalingan niya. Kasi, siguro ang point of reference niya is yung mga first world countries, siguro. Or sariling experience, for sure. O siguro may mga kaya sa Pilipinas na kasama yung mga parents nila. Naasak ang ultimately, gusto mo, kasama mo talaga. Ang magandang pamilya ay magkakasama sa isang bahay. Oo. And merong stereotype talaga sa Pilipinas pag nalaman nilang OFW ka, agad-agad mayaman ka or nakakaangat ka. Pero hindi yun ang dapat norm. Diba? Pero I think yung kanya kasi is, she's claiming na that OFWs or overseas Filipino workers should not be regarded as heroes. Ano yung sabi ng Filipino workers? So, technically, anybody that are abroad and are working. So, pwedeng yun din yung mga estudyante na perhaps they chose to probably take their masters or PhDs in other countries and at the same time are working. So, technically, Filipino workers din sila, diba? So, parang feeling ko, point of view niya yun eh. But then again, ano bang ibig sabihin na hero? Hero, I just checked it up. A person who is admired for their courage, outstanding achievements, or noble qualities. So, based dito, kasi tayo Filipino workers tayo, diba? So, ako, I don't mind that I am going to be described as, by the media, as a hero. Kasi you are contributing to the economy by way of, you remitting your currencies. A Euro currency against Filipino peso is what, around 61 pesos? Or maybe the worst is 50. So, yeah. I mean, it is contributing to the Philippines economy. Pero parang mali yung narrative niya na the Philippine economy relies to yung remittances. Parang naging siya doon naging focus lang siya doon sa mga remittances. Pero in an economy to actually work, hindi lang remittances. So meron kang mga tinatawag na mga GDP. So yung gross domestic product in the Philippines. So hindi lang yun yung mga remittances. So many input for an economy to actually work. So parang ako sa tingin ko rant lang yan eh. Pero in my opinion, OFWs are heroes. In their own way. Kasi kunyari, ako, like for example, I am taking master's or PhD abroad. And by doing that, then I go back to the Philippines. So, yun na nakuha ko, na lagap ko, na knowledge abroad. Let's say, I actually apply that in the Philippines. Let's say I become a doctor or whatever. Isn't that heroic? Hindi. Kasi, I mean, it is. But yung sinasabi mo kasi is
very small portion of OFWs, I think. Majority of the Filipinos abroad is exactly yung dinescribe niya. Yeah. Pero I still agree. Yeah. Kasi na heroic siya. Yeah. Kasi by yung act itself of sacrificing is Yeah. heroic. It's actually yun nga, from the meaning. Admired for their courage. Yeah. Now, ikaw as a Filipino worker, wouldn't you feel good about yourself if somebody or someone acknowledges or parang observes that you are courageous just by going out? Yun lang nangyari is, ang situation is, lumabas ka because gusto mong tulungan, let's say, yung parents mo or yung anak mo. So, parang, yun lang. But then again, yung act itself is actually courageous. Because I feel that it is. Kasi like, for example, umalis ako sa Pilipinas. I was alone. Technically, wala akong hininga ng tulong or whatsoever. Although yung purpose ko was to help my parents. Pero at the same time, para rin sa sarili ko yun eh. Kasi gusto ko rin, for myself, gusto ko meron din akong ma-achieve na financially, for myself, not just for my parents. So parang, ang nangyari kasi, i-generalize mo na hindi heroes ang OFW. Siguro on his standpoint, kasi siya yung naiwan, which is okay naman. Maintindihan mo, validated yung nararamdaman niya. Pero dun sa tao na talagang umalis sa Pilipinas to help the family, I mean, why not? Ayaw mo bang ma-describe as someone who's a hero? Sometimes nga, kunyari, parang, hindi lang yun eh. Yung tipong, let's say, you're abroad. You give money for your, let's say, for your brother, for your sister who's studying. Yung act na, sabihin lang niya na, thank you, you're my hero, you're helping me finish my studies because ito yung binibigay mong sacrifice. Although parang, siguro nga kung sa Pilipinas I could actually earn that much, but I don't mind kung makuha ko siya sa ibang bansa. But the point there is, parang why should I not be, regarded as a hero for doing that? Ang Diba? problema kasi dyan, siguro, up to what point natin kailangan i-glorify. Oo. Kumbaga, to a certain extent kasi, parang gagamitin mo yung narrative na, gusto mo maging bayani, mag-abroad ka. Yan, magbayani, mag-abroad ka. Pero, to a point na, halimbawa, habang nag-aaral ka pa lang, ang gusto mo na kaagad lalo na, yung mga seaman, ganyan, may mga course na sa Pilipinas, yung mga nurse. Yeah. Ang first, ang goal kaagad nila is not even, wala sa horizon nila ang magstay sa Pilipinas. And that in itself is a problem already. So, parang yun yung tinatakal mo. Okay, I get it. Ang victim, magkakaroon ka ng, talaga, ng society na nagre-rely sa kanila. Na kaya nga nung pandemic, 'di ba, parang kulang ang nurses sa Pilipinas, which is napaka-ironic na ang daming nurses. Yun yung magandang example na you're a hero, yes. Pero would have been hindi sa nice country if mo. you're a hero serving your own people. 'Di ba? Yeah. So, naiintindihan ko ang sinasabi nitong batang to. Ikaw bata ka. Parang, ang tanda ako ng magsalita. Tanggalin ko nga yung salamin ko. Nabasa ko na eh. Pero, ano bang dito? And in a perfect world, kasi, let's say, biglang, I don't know, makahanap ng langis sa Pilipinas, biglang mag-offer ang
gobyerno na hindi corrupt at walang perfect world niya At kung I guarantee na pag nag-offer sila na bumalik na kayo dito, for sure lahat magbabalikan. I don't think lahat, honey. Kasi meron na, especially for those na nag-establish na ng kanilang families and roots, let's say yung mga nasa Canada na, or I'm not saying majority, pero siguro yung iba makaka-relate sa sinasabi ko, hindi rin babalik even though sabihin mo na, anong bang tawag dito, magbibigay ako ng, let's say, pabahay. Diba paano kung kunwari, yung na-establish na nilang na buhay sa wherever sa western country na pinili nila is may identity nila. Oo. So parang tingin ko kasi parang malabo na at this point sa Pilipinas na magkaroon ng ganong quality of life in, let's say, 6 years, or kasi masyado na ring malaking utang ng gobyerno. So parang ako, ang proposal ko lang, kung kunyari ako nasa Pilipinas, kasi hindi enough yung meron kang isang, I'm not saying magkaroon ka ng 10 jobs or whatsoever. Kaya nga parang importante sa akin, yung meron kang mga means of, or streams of income. Na kunyari, meron kang trabaho, let's say for example, meron kang 8 to 5 work. Parang I would, siguro nasa Pilipinas, I would do something like, siguro do an affiliate marketing job, or perhaps, an online job, an e-commerce job, para meron pa akong another source of income. And then, kung may konti, i-invest ko. Kasi parang, kung isa lang talaga yung trabaho mo, hindi talaga siya enough. Hindi magko-cope up yung sweldo sa talagang mga bilihin. Kasi at this point, parang, I don't know, ang daming parang problema sa Pilipinas na hindi lang sa Pilipinas, kahit naman dito nararamdaman natin yan Na ang taas talaga ng price hikes because of inflation. Kasi feeling ko interconnected yan. Kung ano nangyayari sa tingin mo, we are isolated. We're not connected to whatever's happening outside the Philippines. Hindi tayo magkakaroon ng gera and whatsoever. Kaya lang, ang problema doon, ang laki ng imports ng Pilipinas alone. Let's say sa rice lang. Example. Tayo, I'm not sure kung number 1 tayo, pero if not number 1, number 2, rice importer. Natalo pa natin yung China. And then, knowing na tayo ay surrounded by body of water, pero yung fishing production natin, fishery production to be exact, hindi siya comparable to other, ASEAN countries. So parang, sa tingin mo ba, with that kind of activities sa Pilipinas, tingin mo magiging okay yung mga presyo ng bilihin? And then yung normal na makaka-afford ng lahat ng, goods. Well, so, ako, in my opinion, parang if you just want to live, magplano ka. Siguro, I don't know kung ilang generations pang daraan. Pero yun dinidescribe ko na perfect world. And you're right, probably yung iba gusto na magstay kung saan. Pero hindi ko alam kung ilang percent. Siguro kung meron tayong analytics kung ilang percent ang nasa Canada, ilan ang nasa... Pero I think at least yung sa mga nasa Middle East, gusto niyan umuwi talaga. Yeah. At saka, in yung perfect world na yun, kung mangyayari man yun, siguro para maging totoo siya, ngayon pa lang, yung mga bata, katulad niya, mag-set na ng goal to make that change. Yeah. Like, and I think it's actually nakakatuwa. Kasi feeling ko yung mindset na yan, hindi lahat ganyan mindset ng mga they are called Gen Zs, right?
basta 27 below. Di natin alam kung ilang taon to. Oh, I don't know. But, kasi ang we are Gen Y. Millennials are Gen Y. Gen Z yung mga 27 below. 43 above are Gen X. So Gen Z. So, yung mga Gen Zs na 27 years old below, correct me if I'm wrong pero nakita ko lang yun sa internet din, na iba na rin yung mindset nila eh. Parang nakakatuwa lang na hindi sila, parang mas progressive sila compared to those older than our generation. Siguro ito yung, and I 100% agree with you kasi lately, ang daming parang mga rant ng mga millennials or ng mga boomers sa mga Gen Zs na hindi sila they had it too easy, ganyan, masyadong tawag dito, woke, pero yung on the brighter side of it, siguro yung mga ganitong pag-iisip, yung mas progressive. Kasi diba? At least there's a spark na mag-start hopefully someday ng conversation na this has to stop. Diba? At saka napansin ko, like yung, ewan ko nung umuwi tayo sa Pilipinas, ang galing lang kasi bina-value na talaga yung mga mga locally made products. Unlike kasi nung, I don't know, ako nung bata ko parang, kasi nasanay ako ng, what's this, yung naririnig mo sa mga matatanda, ito, bigay ni ganito, imported yan. Diba? It's usually, imported. Pero pag nakikita ko yung mga brandings ngayon sa Instagram na mga products, mga locally made products, tapos and I don't know kasi di ko man alam kung ano ba yung mga certifications that you get for, let's say, a makeup or sa Pilipinas. Pero parang yung quality niya is, I believe, at par naman sa West. But hindi lang ako sure sa mga pagkain. But, I don't know. Kasi like, for example, ewan ko siguro nag-stick sa utak ko yung, Lucky Me ba yun? Yung sa mga noodles. Di ba na... Pancit Canton? Pancit Canton. Anong meron sa Pancit Canton? Hindi ba parang nagkaroon ng news before na hindi siya, na parang meron siyang poisonous content. Anong? Something like that. No, what I'm saying is, parang, meron tayong mga locally produced na mga pagkain, na products that can be, can be competitive. Pero hindi lang ako masyadong sa food. Kasi parang... Hindi, kasi meron ding mga, nung umuwi rin ako, nakita ko mga small businesses lang na yung mga pinapanood natin, mga food vloggers, ang daming sumisikat na small food businesses. Pero alam mo, meron ako masasabihin dun. Sorry, kakat lang kita. Kasi parang napansin ko yung mga pagdating sa food scene, parang walang, or siguro hindi ko lang nakikita, or hindi lang ako masyadong aware, baka hindi lumalabas sa feeds ko or whatever. Pero wala akong nakita yung mga healthier option ng mga pagkain. Mostly about, di ba? Kasi, I don't know. Regardless kahit saan ka naman yun, miski dito na unfortunately, the healthier options are the more expensive ones. Okay. Diba? Pero, let's start with awareness siguro muna. At the moment kasi, yung small business na yan that will start and will help the economy, mga SMEs. Tapos, siguro yung mga awareness, mag-kick off na yan dahil sa mga small businesses na yan. And yung mga government siguro hopefully yung mga new generations of politicians is tulungan to mga small businesses na to para kasi dito naman nagro-root lahat kaya nag-aalisa ng mga Pilipino kung wala kang if you don't have enough income sa Pilipinas, parang mapapaisip ka na mag-abroad, lalo na pag makita mo sa social media pa lang. Like, yung kilala ko sa ganito na, o kilala ko sa ganito, ang ganda ng bahay sa ganyan, blah, blah, blah. Alam mo yung simple pang mamarites
So parang feeling ko it also plays a role yung nakikita mo sa social media just because nasa abroad siya. Ito pa, para mag-abroad ka kasi nakita ko si sa hotel nag-work and okay naman yung trabaho niya. Mukha namang okay yung trabaho niya dahil sa photos. But hindi mo rin naman alam kung ano yung pinagdadaanan nung tao na yun behind that picture. Baka meron siyang colleague na hindi magandang relationship niya, and then yung boss niya baka naman hindi siya binibigyan ng tamang break sa work, and then baka nag-work siya ng overtime. So parang sa sa probinsya nga, 'di ba? Nung umuwi tayo. At least nung dumaan ako sa mga probinsya. Automatic, lalo na kapag nasa medyo mapuno ka na, tapos biglang makikita mo may isang magandang semento na bahay. Automatic, OFW yun. Yun ang parang mo, Kasi, stereotyping na? Hindi naman stereotyping, kasi most of the time, totoo kasi siya na kasi siya, na-afford niyang makapagpagawa ng magandang bahay dun, mapaayos yung Pero yung sa sinabi mo, napaka-ironic lang na, ang ganda ng bahay na yun in the middle of, dito sa probinsya. Ironically, yung nagpagawa nun, yung gumastos na yun, wala dun. No? Oo. Ang lungkot lang isipin. Yeah. Kaya yun din yung point. Ito pa, ito siguro, isa tong unpopular opinion to solve your unpopular opinion, Xavier. And baka ito, kasi merong, sa Pilipinas na immediately kapag nakapag-asawa ka, mag-anak ka na agad. Or diba? Hindi lang, parang yung iba kasi hindi sila nagpe-prepare for, if they want to have a child, dapat kasi pinagpe-preparean yun. So parang tingin ko lang, hindi ko naman nila lahat, pero meron kasi na talagang yung mga magulang nila kailangan talagang umalis dahil baka nga naman maaga silang nakapag-asawa, or tipong alam mo yun, while they were young, nabuntis. So, kailangan nila talagang magbigay ng mas magandang buhay sa mga anak nila. And yun lang talaga yung ticket nila to provide better life. So, parang, hindi naman kasalanan ng bata yun Pero siguro sa mga parents, kung mag-aanak kayo siguro, talagang paghandaan nyo. Hindi yung kasi meron although blessing naman talaga. Blessing talaga. I mean, 'di ba, for a long time we wanted, but wala talaga. But pero kung baga kasi ako calculated ako palagi. Kasi I believe na meron ding pressure sa society minsan. Lalo na kung mag-asawa na kayo, lalo sa mag-asawa, nakasal na kayo, parang i-expect ng mga matatanda, kailan kayo mag-aanak? Parang mag-anak na kayo na, ganyan. Pero sa society na ngayon, parang ganun pa rin ba mag-isip? I don't think sa mga Gen Zs ngayon sa Pilipinas. Kasi some of them would rather have pets. Diba, may mga ganun na mas nagpe-pet, tapos late na nag-aasawa. Parang, kumbaga nagka-catch up sila dun sa mentality ng people in the West. Na, I don't know, back then, parang nung time ng mga Gen X, siguro, tabu pa yung mga nagli-live-in Pero ngayon parang, I'm sure may mga nagli-live-in na. Diba? Pagkatapos, yung mga tipong nagpe-prepare sila for their future na hindi sila mag-iisip na na parang maging burden sila. So parang they would not like, get into a situation na kunyari meron kang boyfriend or girlfriend, mag-condom kayo or mag-contraceptive ka, ganon. Yung pa isang, unpopular opinion na naman binanggit mo, at siguro rin to, tawag dito, wag naman sana marami magalit sa akin, pero sa tingin ko yung pagli-live-in is a good idea. Kasi parang siya preparation. Sa Dubai. Parang
ano siya trial version. Oh. Para Lalo na walang divorce sa Pilipinas. Oo, yung pa isa, 'di ba? Kasi apart from being prepared through emotionally, financially din. Oo. Kasi pag nakita mo ang ultimately as a partner mo, lalo na sa mga babae siguro pag gusto nila secured sila sa mapapangasawa nila. Oh, it's an option, I guess. I think it's an option sa Pilipinas. Pero syempre hindi naman lahat ganun eh. Kasi frowned upon kasi siya ngayon. Pag kailangan ikasal ka muna sa simbahan, magsayaw kayo ng maraming magsasabit ng pera sa inyo para makabawi. Pero yung isa magpapakasal kayo ng magarbo, tapos yung pero there's nothing wrong with that. Kung afford ninyo, kung gusto nyo, why not? Pero kasi that's what I'm saying. We are practical thinkers eh. So, I hope na yung ganung perspective yung mga Gen Z ngayon. Sinasabi mo nga, iba, mukhang ganun na nga, may mga mas gugustuhin pang mag-pet. Or yung tipong may mga tao na talagang, na hindi sila magkakaroon ng baby. Kasi, nga naman, if you have a child, ito, nagiging ako nito, medyo negative. Pero hindi naman ito coming from me, no? But we know, or we are aware that there are people, or mga couples na hindi nila gustong magkaroon ng baby kasi nga naman magiging future ng baby ngayon with the climate crisis happening by the time na teenager? Ano pa ba? Safe pa ba to breed? Yung mga ganon, like magkakaroon ng mga maraming trahedya. And can you bear your child being in that situation na pwedeng anytime may mangyari kapag kunyari sobrang lakas ng bagyo. Alam mo yung ganyang mindset? Yung ganyang mindset gusto kong ilagay sa yung mga probinsya siguro or sa mga remote na gano'n sana sila mag-isip. Kasi normally sila pa yung maraming mag-anak eh. Oo. Yung mga nasa poverty line, sila pa yung maraming mag-anak eh. So, kung ang pag-iisip nila gano'n sana na mag-aanak pa ba ako, ang sinusweldo ko lang ganito. Kaya, yun na nga eh. Sana gano'n pag-iisip nila. Sana nga gano'n. I mean, hindi ko alam kung taga saan siya o ilang taon na yung ina niya o ano ba yung sitwasyon na naging reason ng mommy niya, ng mother niya kaya umalis. So parang tingin ko meron naman siyang reason to feel that way. At least ina-acknowledge niya yun, no? So, pero yung dapat i-acknowledge din niya, in my opinion, yung ginagawang sacrifice ng mom niya for herself na parang make it a medium for or a reason to be more, to be more courageous then in her part and be more motivated, inspired to be better, knowing na yung mom mo is actually doing something for your family para magkaroon kayo ng mas magandang buhay instead of mag-focus ka dun sa hindi kasi kaya ng ekonomiya na to o ng gobyerno magbigay ng ganito, blah blah blah. Feeling ko parang dapat yung ganun yung attitude. Totoo, kasi parang kung magagalit kasi, valid naman yung galit mo sa gobyerno, pero it's something that is out of your control. 'Di ba? Parang kung hihintayin mong gumaling yung ekonomiya ng Pilipinas, hindi mangyayari yun in 5 years. Ang tagal pa nun. Let's be realistic. Yung kailangan mong baguhin is yung para ikabubuti ng nanay mo at siguro ng siya in the future kung anong magiging anak niya is something that he can control on his own hands. Yes, exactly. Siguro, sa position niya ngayon, mag-aaral siya ng mabuti. Magtrabaho siya, baka naman mamaya parang pwede pala siyang makapag-create ng magandang startup. Tapos hindi na kailangan mag-abroad ng mommy niya, bumalik pa sa Pilipinas, 'di ba?
Oo, yun yung mga bagay na kaya mong i-control. Tapos siguro kung dumating ang panahon na magkaanak ka, Mm. ipakita mo sa kanya na, dun ka bumawi na I'll be here Mhm. until hanggang tumanda ka, we'll be Mm. together Mm. sa lahat ng chance na magkasama tayo. Yun, I think gamitin mo yung energy na yun, itong Oo. rant na 'to, Correct. I agree. and then dun mo ibawi, Yes. 'di ba? And don't worry, I think, you're not alone in this, yung sa frustration mo na yun. Oo. Kasi ang daming Pilipino na lalo na ngayon magpapasko, gusto makasama ang pamilya nila. Yeah. Laging ang tema ng mga station ID yata is may OFW. Pero kasi it's just a normal scene sa aming Pero zone. alam mo, sa totoo lang, mas maswerte nga ngayon sila na yung mga, ang dali na lang ngayon. Hindi ko sinasabi na, na ano bang tawag dito, mali yung nararamdaman niya. But what I'm saying is, ang dali na ngayon mag-communicate sa, to anybody abroad. Dahil 'Di ba? sa Facebook. Dahil may Facebook, meron kang, meron kang FaceTime, kung nasa ano ka naman, Middle East, meron kang Viber, meron kang Messenger, WhatsApp, and all that stuff. Nung kapanahonan ko, 'di ba, parang, oh my God. Although iba pa rin yung presence niya, what I'm saying is, kumbaga, it's not as worse as it could possibly be. You know? Yes. So siguro, alam ko magpapasko, siguro yung hindi mo makakasama yung mami mo, Yeah. yung Pero malungkot yun. malungkot yan, I get it. Could have been worse, like you said, hindi kayo walang video. Oo. Pero I would say, siguro mag-set ka ng goal na magtatrabaho ko, bibisitahin ko ang mama ko kung saang bansa man siya. Or surpresahin ko ang nanay ko pag-uwi niya. Alam mo yun? That would be nice if kasi ito ang buhay OFW Or buhay Pinoy in general. Parang kailangan mo talagang kumayod para talagang matustusan mo yung sarili mo. Siguro dapat magkaroon tayo ng talaga ang meron kasi ngayon parang bago Department of Migrant Workers, 'di ba? Yung simula naging president si BBM Bato, para. Pero if I'm being honest, well, at least tayo dito sa Germany, wala pa akong nakikitang benefit since na yun. What I'm hoping for is that yung parang mag-offer ng path to return to the Philippines. I do, nakita ko parang may mga OFW loans na pwede kang mas lower ang interest. That's nice, ganyan. Pero I think it could be better. Like, may mga siguro education sa anak, ganyan, or scholarships, grants. I'm not saying lahat, pero imagine kung merong isang OFW anak ng mga OFW sa isang school. Yeah. 'Di ba? Pero it's not about OFWs na. Feeling ko kasi, kailangan ng mga Pilipino, kailangan talagang lumabas ng Pilipinas. Whether to work or to study. Pero para magkaroon ng ibang perspective sa buhay. Kasi like, kunyari, hindi mo naman makukuha yung progress that, or siguro, a progressive mind is not just, staying in one country for the rest of your life. Kasi, minsan, na-filter din yung mga, I don't know, with the media or something like that. Iba talaga pag meron kang first-hand experience doon na pag lumabas ka talaga ng Pilipinas, marami kang matututunan. So, parang hindi rin ako naniniwala, wag kang umalis sa Pilipinas and you just stay in the Philippines for the rest of your life. Parang
kailangan din mag-travel ka in one form or another. Pwedeng hindi ka mag-work or something, but kailangan mong ma-experience ang Well, ang point here is, uh-huh. regardless kung nasaan ka, kung bumalik ka ng Pilipinas or you end up leaving the Philippines for good, ang important is magkasama kayo ng pamilya niyo. Yeah. Diba? Ang sinasabi ko lang is that yung path para sa mga OFW para makabalik sa Pilipinas at makisama is one option. Yeah. And I guess that's a lot. That's one option na most of the OFWs would probably take. Pero ultimately, ang gusto mong mangyari is magkasama-sama kayo. Diba? Yeah. May mga Pilipino rin na gusto nilang naalala ko sa Dubai, marami tayong nakasama doon na gusto nilang i-sponsor na yung anak nila para makasama lang nila na ginagawa nila. Ayun, yung mga ganun. Kaya lang, hindi lahat talaga capable. Diba? Tsaka yung education nila pa doon, babayaran nila. Parang ang laki ng problema talaga sa Pilipinas para ma-attain mo yung talagang quality ng buhay para sa lahat. Sa totoo lang. Lalo na yung mga LGUs. Kasi, syempre, iba naman yung, okay, for example, ano ba yung richest city sa buong Pilipinas? Sa Metro Manila, which is in Quezon City. So, sa tingin mo, yung living lifestyle nila would be the same sa province? Syempre, hindi. Diba? So, parang, there should be like, yung constant na, ano ba tawag doon? Motivation or constant na gagawin ng mga LGUs para makatulong din sa mga families na hindi talaga mas mababa talaga yung kunyari sa pagpapasweldo. Iba rin yung iba rin yung rate ng hourly wage, 'di ba? Ng mga nasa LGU tsaka sa probinsya. Quezon City and within Metro Manila. So yung malaki rin talagang factor yun eh. So, kunyari, isipin mo nga naman, nandun ka sa may bandang Visayas, would you expect na the same yung wage mo with those in Metro Manila? Syempre, hindi. Kaya, yung magiging resort ng, let's say your mom or your dad nandun nakatira. Pupunta ka ng Metro Manila, sobrang densely populated and I'm sure mas competitive din yung paghahanap ng trabaho mo doon. Eh di pupunta na lang sila abroad. So parang feeling ko kailangan talaga meron yung... Parang pag taga-probinsya ka, ano ka muna? Overland, Filipino work. At saka pa, overseas, pag naglumabas ka na ng bansa. Overland ba o inland? Gumagawa ka na. Hindi, kasi tama yung sinabi mo eh. Parang naging dayuhan ka rin sa sarili mo. Kasi yung mga nasa probinsya, pumupunta ng Maynila for a better job, which is technically being away from their families pa rin. Sana nga lang parang, ewan ko, parang mahirap yata yung mahirap talaga ma-attain yun in 5 years, in the years to come. Kailangan talaga meron kang mga magagaling na leaders sa gobyerno. I mean, of course, a good president. Tsaka yung mga LGUs, more than anything, talagang yung mga sa small LGU. I mean, LGUs. It's, to solve this whole thing will take the whole nation and a whole number of generations. But be optimistic. I think it's something that is still possible to happen. Kasi yung mga struggles naman ng ganyan. Kasi ikaw, I assume, dahil sa napunta yung nanay mo sa abroad, we can consider you as a middle class. Diba? Pero there's always someone who has it worse, who had it worse. So, siguro merong isang batang nasa Marawi ngayon na, diba, or I don't know, what place could be worse. Or so, na tipong sige,
medyo maybe kumpleto sila, pero 'di ba hindi sila nakakakain ng sapat, and then yung parents mo at the back of their heads parang sana meron akong daan para makapagtrabaho, makakuha ng mas maayos na ano. So parang isipin mo yun na yung parents na yun, nung mga yun, napapaisip na sana sila na lang yung nasa situation ng maraming mga nasa abroad. So parang siguro just be a little bit grateful. And ayun nga, set a goal talaga. Anyway, yun, so in the end, you believe that Filipino workers are heroes? Kasi I believe that we are. Do you, or I believe, don't? I think we are both on the same side in this. But I believe that all Filipinos BBM ka ba't are superheroes, not just heroes. Okay. Yeah. Okay. Okay, that's all. That's our episode for today. Bye-bye.